2 degree Fahrenheit mga master. Tamang difference ng inlet ng liquid line filter dryer at saka outlet ng liquid line filter dryer. So 1 to 2 degree Fahrenheit, karoon siya ng kunting pressure drop due to the filter dryer. So kapag mataas na mga master, tulad nito 98 na lang yung nakukuha natin, tapos 110, so meron tayong 12 degree Fahrenheit na difference. So mataas na, so ibig sabihin restriction na o clog na yung liquid line filter dryer. So kailangan ng palitan ng bagong mga master para laging safe yung compressor. Okay? 2 degree Fahrenheit mga master. Tamang difference ng inlet ng liquid line filter dryer at saka outlet ng liquid line filter dryer. So 1 to 2 degree Fahrenheit, karoon siya ng kunting pressure drop due to the filter dryer. So kapag mataas na mga master, tulad nito 98 na lang yung nakukuha natin, tapos 110, so meron tayong 12 degree Fahrenheit na difference. So mataas na, so ibig sabihin restriction na o clog na yung liquid line filter dryer. So kailangan ng palitan ng bagong mga master para laging safe yung compressor. Okay? Linis muna tayo ng mga alaga natin mga master para malinis o maganda tingnan. Kapal na ng alikabok, 2 months na hindi ito nalinis. Yan o, para maganda din tingnan. Goods na naman to. So ito yung tuturo ko sa inyo mga master, isa sa type ng modulating metering device. Ito siya, TXV or thermal or thermostatic expansion valve. So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na ang gamit ng metering device is modulating metering device, tulad dito TXV, meron ding EEB or electronic expansion valve, meron ding EEB or automatic expansion valve. So pag mga ganon yung gamit na isang unit mga master, tulad din dito TXV, dapat pag magkarga tayo ng refrigerant, dapat nag-monitor tayo at nagdepende tayo dun sa tamang subcooling ng isang unit. Bakit? Dahil kasi ito siya mga master, siya yung nagme-maintain ng tamang superheat ng isang unit. It's depend on the company calibration at saka demand ng unit. Dahil ito kasi siya mga master, modulating, ibig sabihin hindi constant yung opening valve niya sa loob. Minsan malaki, minsan maliit. Magdepende dun sa demand ng unit. Dahil nga tinatarget niya yung tamang superheat ng isang unit, magdepende dun sa calibration ng company. Okay? Kaya minsan malaki yung opening valve, minsan maliit. Kaya meron siyang equalizer dito. Okay? Kaya dapat mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na ganito yung gamit ng unit or EEB or EEB, dapat nag-monitor tayo or nagdepende tayo sa tamang subcooling ng isang unit para laging maintain yung tamang head pressure ng compressor at maintain yung tamang discharge pressure ng compressor para safe lagi yung compressor. Okay? So TXV, thermal expansion valve or thermostatic expansion valve, isa sa type ng modulating metering device. Okay? Ayos! Isa sa type ng modulating metering device. Ito siya mga master, TXV or thermal or thermostatic expansion valve. Okay? So ngayon mga master, pag magkarga tayo ng refrigerant na yung unit gamit ay modulating metering device tulad nito, dapat saan tayo nagbabase? Sa superheat or sa subcooling? Abangan. Okay? 40TR mga master, package aircon, tray ng brand. So ito yung tatlong compressor niya. So itong isang compressor, isang system yan. Tapos itong dalawang compressor sa system number 2, naka-series yung dalawang compressor. Ayan. So ito yung electrical component natin at saka control. So hindi pa natin na-blower. Mamaya pagkatapos na maglinis, i-blower natin yan para matanggal yung mga alikabok. So yan. So ito yung evaporator compartment. Ayan o. Blower motor. Ayan.
rin yung tape niya. 15 horsepower. B-built. Pulley ng blower wheel. Pulley ng blower motor. So yan, blower wheel niya mga master, sa likod. Yan yung pinaka blower wheel or blower. TXB dalawa, dahil dalawang system tayo or modulating metering device. Isa yan sa type ng modulating metering device, TXB or thermostatic expansion valve or thermal expansion valve. So, okay, so yan sa likod na yan, evaporator coil. So ito, ayan. So yung air filter nandito, air filter hindi pa natin nalinis. Yan, condenser coil. So okay, 50 TR mga, so okay, 40 TR mga master, package aircon, tray ng brand. So yan, general cleaning tayo ngayon para makaligo naman siya. Ayos. Kabar na. Ayun o. Bearing na naman mga master. Talo talaga ang Thailand sa France. Saglit lang, wala pang isang buwan, umingay na. Ito yung tuturo ko sa inyo mga master kung paano mag-check ng subcooling ng isang aircon unit. So, tara, turo ko sa inyo paano magkuha ng subcooling mga master. Ang formula niya is gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or yung liquid line temperature bago mag metering device. Okay, so yung gauge pressure natin 260 mga master. Yung saturation temperature niyan is 120 degree Fahrenheit. Okay, so ngayon check natin yung liquid line temperature bago mag metering device. So dito tayo kukuha sa loob. Buksan natin. Buksan lang natin ng konti. So yan yung metering device mga master. 6 inches mula dyan sa metering device na yan. So dito tayo kukuha banda. Dahil na 6 inches. So dito tayo kukuha banda. Kahit dito. So yan 108.6 mga master. Diyan tayo kumuha. Hirapan tayo. So 108. So 120 degree Fahrenheit mga master minus 108. So meron tayong 12 subcooling. So goods mga master, pasok tayo sa range ng subcooling na 12 to 15 degree Fahrenheit. Okay? So ganun lang pagkuha ng cooling mga master. Ang formula natin, gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or liquid line temperature bago mag metering device. Kaya doon tayo kumuha. Okay? So ganun lang pagkuha ng subcooling ng isang aircon unit. So okay lang yun, pasok tayo sa range ng subcooling 12 to 15 degree. Nakuha nating subcooling dito ngayon master is 12 degree Fahrenheit. Okay? So ganun lang kasimple mga master. Meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba at subukan kong sasagutin. Okay?
Ito yung tuturo ko sa inyo mga master kung paano mag-check ng subcooling ng isang aircon unit. Tara, turo ko sa inyo. Paano magkuha ng subcooling mga master? Ang formula niya is gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or yung liquid line temperature bago mag metering device. Okay? So yung gauge pressure natin 260 mga master, R22 mga master o refrigerant 22. Yung saturation temperature niyan is 120 degree Fahrenheit. Okay? So ngayon check natin yung liquid line temperature bago mag metering device. So dito tayo kukuha sa loob. Buksan natin. Buksan lang natin ng konti. So yan yung metering device mga master. 6 inches mula dyan sa metering device na yan. So dito tayo kukuha banda. Dahil nga 6 inches. So dito tayo kukuha banda. Kahit dito. So yan 108.6 mga master. Diyan tayo kumuha. Hirapan tayo. So 108. So 120 degree Fahrenheit mga master minus 108. So meron tayong 12 subcooling. So goods mga master, pasok tayo sa range ng subcooling na 12 to 15 degree Fahrenheit. Okay? So ganun lang pagkuha ng cooling mga master. Ang formula natin, gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or liquid line temperature bago mag metering device. Kaya doon tayo kumuha. Okay? So ganun lang pagkuha ng subcooling ng isang aircon unit. So okay lang yun, pasok tayo sa range ng subcooling 12 to 15 degree. Nakuha nating subcooling dito ngayon master is 12 degree Fahrenheit. Okay? So ganoon lang kasimple mga master. Meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba at subukan kong sasagutin. Okay? Sa Mr. sa room running 2 ampere charge running compressor good silent. Ito yung tuturo ko sa inyo mga master kung paano mag-check ng subcooling ng isang aircon unit. Tara, turo ko sa inyo. Paano magkuha ng subcooling mga master? Ang formula niya is gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or yung liquid line temperature bago mag metering device. Okay? So yung gauge pressure natin 260 mga master. Yung saturation temperature niyan is 120 degree Fahrenheit. Okay? So ngayon check natin yung liquid line temperature bago mag metering device. So dito tayo kukuha sa loob. Buksan natin. Buksan lang natin ng konti. So yan yung metering device mga master. 6 inches mula dyan sa metering device na yan. So dito tayo kukuha banda. Dahil nga 6 inches. So dito tayo kukuha banda. Kahit dito. So yan 108.6 mga master. Dyan tayo kumuha. Hirapan tayo. So 108. So 120 degree Fahrenheit mga master minus 108. So meron tayong 12 subcooling. So goods mga master, pasok tayo sa range ng subcooling na 12 to 15 degree Fahrenheit. Okay?
So ganun lang pagkuha ng cooling mga master. Ang formula natin, gauge temperature or saturation temperature minus line temperature or liquid line temperature bago mag-metering device. Kaya doon tayo kumuha. Okay? So ganun lang pagkuha ng subcooling ng isang aircon unit. So okay lang yun, pasok tayo sa range ng subcooling 12 to 15 degree. Nakuha nating subcooling dito ngayon master is 12 degree Fahrenheit. Okay? So ganun lang kasimple mga master. Meron kayong mga katanungan, huwag kayong mahiyang mag-comment sa baba at subukan kong sasagutin. Okay? Bearing na naman mga master. Kabit na natin tong suction at saka discharge pipe mga master. Pero kailangan natin itong ayusin dahil na-disalign ng konti nung tinanggal natin yung lumang kompresor at saka pag-install nitong bagong kompresor. Kaya kailangan natin i-align ng maayos yung piping bago natin ikabit. Kasi pag hindi natin ayusin mga master, so habang gumagana yung compressor, mag-create siya ng vibration. So malaking posibilidad na magkaroon tayo ng leak in the future. Okay? Bearing na naman. Kaya so yung gauge pressure natin mga master 55. Ayan o, 55 degree Fahrenheit. So yung gauge pressure natin mga master, refrigerant R22, 55 PSI. So 55 PSI mga master, i-convert natin ng
temperature or saturation temperature niya is 30 degree Fahrenheit. So yung nakuha nating temperature is 44 degree Fahrenheit minus 30 degree Fahrenheit. Yung superheat natin mga master is 14 degree Fahrenheit nitong TXB na metering device. Okay? So goods pa rin pa. Okay? So goods mga master. Pasok pa rin tayo sa range ng superheat from 8 to 15 degree Fahrenheit. It depends sa ambient temperature. So ngayon kasi maaga. So nasa 30 plus. So okay lang yung mga master. 14 degree Fahrenheit yung nakukuha nating superheat dito sa unit na to. Ang gamit niya is modulating metering device. Okay? So ganun lang kasimple mga master. Pagkuha ng superheat ng isang aircon unit, gamit itong na ang gamit ay modulating metering device. Okay? So ganun lang kasimple mga master. Pagkuha ng superheat sa isang aircon unit na ang gamit ay modulating metering device. So, dapat pasok tayo sa 8 to 15 degree Fahrenheit na superheat. Dahil nga siya yung modulating metering device yung nag-monitor or nag-maintain sa tamang superheat sa ganitong unit. Okay? So ngayon mga master, mag-check ta. So ngayon mga master, ituturo ko sa inyo kung paano tayo ito yung tuturo ko na naman sa inyo mga master, kung paano tayo mag-check ng superheat ng subcooling sa isang unit na ang gamit ay modulating metering device. Dahil alam naman natin na kapag modulating metering device, dapat sa subcooling tayo magbabase while charging. So kayon, dahil yung metering device niya, yun yung napokontrol sa tamang superheat ng isang unit. It's depend on company calibration. Okay? So ngayon, every preventive maintenance natin, dapat i-check natin yung subcooling para laging safe yung compressor. Maintain lagi yung subcooling or head pressure ng compressor. So tara, check natin. So ang formula ng subcooling mga master is gauge temperature or yung saturation temperature ng discharge pressure or sa gauge reading, convert mo ng saturation or temperature minus line temperature or liquid line temperature. So tara, check natin. So ito yung unit na kukunin natin. So ito yung unit na i-check natin. So i-check natin yung subcooling. So i-check natin yung subcooling. Yung discharge pressure niya mga master is 330. So 330 mga master. Yung saturation temperature niyan, so 330 yung discharge pressure niya mga master. So 330 PSI yung discharge pressure niya mga master. Refrigerant R22. So yung saturation temperature niya mga master or i-convert natin ng temperature yan is so yung discharge pressure natin mga master is 322. So paglagay lang natin 325. So 325 mga master yung saturation temperature niyan or i-convert natin ng temperature is nasa so ngayon mga master, i-check din natin yung filter dryer.
95. So goods. So check natin yung suction pressure or line temperature. 6 inches mula sa compressor. Degree Fahrenheit mga master. So i-check natin yung suction pressure or line temperature sa may suction pressure, sa may suction pipe. 6 inches mula sa compressor o malapit sa compressor. Mula sa compressor, 40.8 degree Fahrenheit mga master. So ngayon mga master, i-check natin yung liquid line temperature. 6 inches bago mag-metering device. So bubuksan natin dito. Tutunog pa naman to. So try natin. So yan mga master, oh, umiingay. So i-check natin, mabilisan lang mga master. Ang hirap. Mula sa bago mag-metering device. So 6 inches mga master mula dun sa or bago mag-metering device. Dito tayo kumuha master. $114. 113 degree Fahrenheit yung liquid line temperature. Minus so dito lang tayo kukuha mga master. Siguro mga 1 meter mula dun sa metering device. Ang hirap dun sa loob. So dito lang tayo kukuha sa gilid mga master. So dito lang tayo kukuha mga master. Sa taas dyan. Mahirap, di tayo makapasok dun. Ang hirap. Mahirap dun, siguro mga 1 meter mula dun sa metering device or 1 meter and a half. So pwede na to. So dito tayo sa loob makukuha.
110.5 degree Fahrenheit mga master, yung liquid line temperature. So ngayon minus natin dun sa so ngayon mudir aywa amo sud nadipok resistant. Okay sir, lagi na is ha. Cara parit okay. So yung suction pressure, so yung discharge pressure natin mga master is 277 to 250 275. So yung discharge pressure natin mga master So yung discharge pressure natin mga master 279 277 277 or 280 277 mga master. So 277 mga master, yung saturation temperature niyan is so yung discharge pressure natin mga master mga master 220 40 50 277 275 mga master or 77 minus, so yung saturation temperature niyan so yung discharge pressure natin mga master mga master ayan 277 so yung saturation temperature niya mga master is or i-convert natin niya ng temperature. Yung saturation temperature niya is yung saturation yung saturation temperature niya mga master 277 is 125 degree Fahrenheit. So 125 degree Fahrenheit minus 110 degree Fahrenheit sa minus line temperature na minus liquid line temperature is 110 degree. So mga master,
So mga master, pwede ba tayong mag-check ng superheat sa ganitong unit na ang gamit na metering device is modulating metering device? Ang sagot niya mga master, pwede. Para ma-recognize natin or para ma-identify natin na accurate or gumagana ng maayos yung metering device. Okay? Dahil yung modulating metering device mga master tulad ng TXB, ito, sila yung nagkocontrol ng tamang superheat sa isang aircon unit. It depends sa company calibration. Okay? Pero kapag pag mag-charge or magkarga ka ng refrigerant sa unit na ang gamit ay modulating metering device tulad nito, doon ka magbabase sa subcooling para laging safe yung compressor mo. Dahil nga naka-monitor lagi or dahil nga yung modulating metering device, yun yung nagmo-monitor or nag-maintain sa tamang superheat ng isang unit na ang gamit ay modulating metering device tulad nito. Okay? Mga master, pwede ba tayo mag-check ng superheat sa isang unit tulad nito na ang gamit ay modulating metering device or TXV, thermostatic expansion valve, thermostatic expansion valve or thermal expansion valve? Ang sagot niyan mga master, yes. Para ma-determine natin na gumagana ng maayos or accurate yung accurate pa yung TXV or thermostatic expansion valve or accurate pa yung metering device niya na accurate pa yung modulating metering device tulad nito. Okay? Pero pag magkarga ka ng refrigerant mga master na yung gamit ng unit ay modulating metering device, dapat nagbabase ka sa subcooling para laging safe yung compressor. Dahil nga yung modulating metering device mga master tulad nito, ito yung nagko-control ng tamang superheat sa isang unit. Dahil it's depend on the company calibration. Okay? So ngayon master, mag-check tayo ng superheat nito para ma-check natin na gumagana ng maayos yung metering device. Okay? So ngayon kukunin natin yung formula ng superheat mga master is shoutout mga master, mag-check tayo ngayon ng subcooling itong unit na modulating metering device yung gamit para malaman natin na tama yung subcooling sa system na gamit modulating metering device. Dahil yung superheat nito naka-fix na yan. It's depend on company calibration. So dapat kapag modulating metering device yung gamit ng isang unit, dapat nagbabase tayo or nagche-check tayo sa subcooling. So tara, turo ko sa inyo. So yung formula ng subcooling mga master is gauge temperature or saturation temperature minus line temperature. Okay? Or liquid line temperature. So ngayon kukunin natin yung gauge manifold reading or yung saturation temperature ng gauge manifold. So ito yung gauge nya. Ayan. So ito yung gas reading niya mga master. 312.
325. So 325 mga master. So ngayon i-check natin yung liquid line filter, liquid line temperature 6 inches mula bago mag metering device dito sa loob. Check natin yung suction temperature. So 49.4 mga master. So ulitin natin. Check natin yung suction line temperature mga master. 6 inches 6 inches mula sa compressor. 44 degree Fahrenheit. So 44 degree Fahrenheit mga master. So yung gauge manifold natin mga master, tingnan natin. Ayan. Nasa 55 PSI. So 55 PSI mga master. Convert natin ng saturation temperature is open karo, open ka pani. Open jaldi.
So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. So ito na yung inaantay natin mga master. Lalo natin sa nagtatanong, paano ba pagkuha or pag-check ng superheat ng isang aircon unit. So tara, samahan nyo ako. So ito yung suction pressure natin at saka discharge pressure. So ngayon, ang formula ng superheat mga master is line temperature minus gauge temperature or saturation temperature ditong suction gauge. So unang kukunin natin yung line temperature. So tara, kunin natin yung line temperature. So 6 inches mula dun sa suction ng compressor or sa compressor. .7. So 49.7 mga master. So yung suction pressure natin mga master is 68. So 68 PSI R22 mga master or refrigerant 22. So 68 PSI mga master, yung saturation niyan is 40 degree. So line temperature mga master minus saturation temperature. So yung superheat natin mga master is 9.7 degree Fahrenheit. Okay, goods mga master. Dahil yung range ng superheat mga master 8 to 15 degree Fahrenheit or yung range ng superheat ng isang aircon unit. Okay, R22 mga master. So yung superheat natin yung nakuha nito sa unit na to is 9.7. Okay, so ganun lang pagkuha ng superheat mga master gamit itong thermometer na to. Goods naman din. Okay? Pinauna natin mga master. Init ito sa taas. So nabutan natin. Yun nga, nakatanggal to siya. Nakadikit to sa body. Kaya nag-trip yung breaker. So pauna natin kung gagana yung unit. Dahil walang power supply dito. Pina-reset natin. So natin kung mag-start yung compressor o yung outdoor unit. Ish, ang init mga master. Wala talaga tayong magawa as a technician kahit mainit. Pag may trouble, banat lang. Do filter do Nikalo.
Ako? Suela. Side conference.
nag-yellow na evaporator coil tulad nito mga master oh. So ang dapat natin gawin ito mga master, una dapat i-general cleaning muna natin, especially itong evaporator coil. So pagkatapos na malinis, paganahin natin at i-check natin yung refrigerant pressure. Dahil pag marumi lang yung evaporator coil mga master, after natin ma-general cleaning, dapat mawala na yung pag-yellow niya. Pero after mo malinis tapos nag-yellow pa rin siya, nag-umpisa dun sa after ng metering device, ibig sabihin undercharge yung system o kaya may restriction yung system. Kapag nag-yellow naman siya, nag-uumpisa dun sa gas line or suction line, dapat i-check na natin yung indoor fan motor, baka may problema. Dahil pag yung pag-yellow niya mag-umpisa dun sa gas line or suction line, ibig sabihin nag-low superheat siya. Ang dahilan nun, insufficient airflow sa evaporator coil or malfunction metering device. Okay? So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. So ito na yung inaantay natin mga master, lalo na doon sa nagtatanong paano ba pagkuha or pag-check ng superheat ng isang aircon unit. So tara, samahan nyo ako. So ito yung suction pressure natin at saka discharge pressure. So ngayon, ang formula ng superheat mga master is line temperature minus gauge temperature or saturation temperature ditong suction gauge. So unang kukunin natin yung line temperature. So tara, kunin natin yung line temperature. So 6 inches mula dun sa suction ng compressor or sa compressor. 49.7. So 49.7 mga master. So yung suction pressure natin mga master is 68. So 68 PSI R22 mga master o refrigerant 22. So 68 PSI mga master, yung saturation niyan is 40 degree. So line temperature mga master minus saturation temperature. So yung superheat natin mga master is 9.7 degree Fahrenheit. Okay, goods mga master. Dahil yung range ng superheat mga master 8 to 15 degree Fahrenheit or yung range ng superheat ng isang aircon unit. Okay, R22 mga master. So yung superheat natin yung nakuha nito sa unit na to is 9.7. Okay, so ganun lang pagkuha ng superheat mga master gamit itong thermometer na to. Goods naman din. Okay, so yung discharge pressure niya mga master or yung discharge or yung gauge temperature or saturation temperature mga master is so 260. So yung saturation niya mga master 260 PSI. So R22 mga master. So 108 degree Fahrenheit mga master. Tapos itong reading natin ng gauge or discharge pressure or yung gauge saturation or itong gauge saturation temperature is R22. Discharge pressure 260 PSI. Yung saturation temperature niya mga master is is 120 degree Fahrenheit. So 120 minus 108, so equals yung subcooling natin, so equals 12 degree Fahrenheit. Okay, so yung nakukuha nating subcooling dito sa unit ito mga master R22 is 12 degree Fahrenheit yung subcooling. So goods mga master, dahil yung range ng subcooling ng isang aircon unit mga master tulad nito is 12 to 15 degree Fahrenheit. Okay? Kapag yung ambient temperature mataas pa dun sa 85 degree Fahrenheit. Okay? So 108 degree Fahrenheit mga master. Tapos yung discharge pressure natin is 260 PSI. So yung saturation yan mga master
So yung gauge temperature or saturation temperature niyan mga master is 120 degree Fahrenheit. So 120 minus 108 equals 12 degree Fahrenheit. Yung subcooling na nakukuha natin dito sa unit na to. Okay? So pasok yan. So goods mga master. So okay mga master, goods yan. Dahil yung range ng subcooling ng isang aircon unit mga master na tulad nito is 12 to 15 degree Fahrenheit. Okay? So, ganun lang pagkuha ng superheat mga master. So, yung superheat na nakukuha natin mga master is sa unit na to is 9.7 or 9. So, goods. Dahil yung range ng superheat mga master sa ambient, kapag yung ambient temperature is 85 or over or yung mataas pa o mainit pa is 8 to 12 degree. So goods na goods. So goods yung superheat natin. Okay? So goods yan mga master. So 108 degree Fahrenheit mga master. Tapos yung pressure or discharge pressure natin is 260 psi, or yung gauge saturation temperature natin or temperature is 260. I-convert natin sa saturation temperature is 120 degree Fahrenheit. Okay? So 120 minus 108. So yung subcooling na nakukuha natin dito sa unit na to master is 12 degree Fahrenheit. Okay? So goods master, dahil so goods. So okay, goods yung nakuha natin dahil yung tamang superheat ng isang aircon unit mga master tulad nito is 12 degree Fahrenheit. Okay? Dahil yung tamang subcooling ng isang aircon unit tulad nito is 12 degree. So goods mga master, dahil yung goods. So okay mga master, goods dahil yung range ng subcooling sa ganitong mga unit master sa isang aircon unit master tulad nito is 12 to 15 degree. So yung nakukuha nating subcooling is 12 degree Fahrenheit. Okay? So goods na goods. Okay? So good. Okay? Is 12 degree Fahrenheit. So yung range ng subcooling mga master sa tulad ng mga ganitong unit na sa mga aircon unit na tulad nito is 12 to 15 degree. So yung nakukuha nating subcooling is 12 degree Fahrenheit. So okay, goods na goods. Tamang-tama, pasok tayo sa range ng super subcooling. Okay? So goods mga master, dahil yung range ng superheat dahil yung range ng subcooling mga master sa ganitong mga unit or mga aircon unit is 12 to 15 degree. Okay? So yung nakuha natin is 12 degree Fahrenheit. Ibig sabihin, pasok tayo. Goods yung nakukuha nating subcooling sa nitong aircon unit. So good yung subcooling na nakukuha natin is 12 degree Fahrenheit. Okay? So good. So ganun lang kasimple ganun lang kasimple pag check or pag 12 degree Fahrenheit. Okay? Goods. So ganun lang kasimple pag check or pag kuha ng subcooling ng isang aircon unit. Okay? So ito yung tuturo ko sa inyo mga master. Paano ba pagkuha or pag-check ng superheat ng isang aircon unit? So tara, samahan nyo ako. So ito yung suction pressure natin at saka discharge pressure. So ngayon, ang formula ng superheat mga master is line temperature minus gauge temperature or saturation temperature ditong suction gauge. So unang kukunin natin yung line temperature. So tara, kunin natin yung line temperature. So 6 inches mula din sa suction ng compressor or sa compressor.
49.7. So 49.7 mga master. So yung suction pressure natin mga master is 68. So 68 PSI R22 mga master o refrigerant 22. So 68 PSI mga master, yung saturation niyan is 40 degree. So line temperature mga master minus saturation temperature. So yung superheat natin mga master is 9.7 degree Fahrenheit. Okay, goods mga master. Dahil yung range ng superheat mga master 8 to 15 degree Fahrenheit or yung range ng superheat ng isang aircon unit. Okay? R22 mga master. So yung superheat natin yung nakuha nito sa unit na to is 9.7. Okay? So ganun lang pagkuha ng superheat mga master gamit itong thermometer na to. Goods naman din. Okay? Alam mo ba kung paano pagkuha or pag-check ng superheat ng isang aircon unit? So abangan nyo, i-upload ko mamaya-maya dahil nakahiram na yung company ko ng hindi ko alam kung saan made to, pero walang nakalagay. So yun, check natin, medyo okay naman din. Mamaya, i-upload ko mamaya. Okay? Alam mo ba kung paano pag-check or Alam mo ba kung paano pag-check or pag-check? Alam mo ba kung paano pag-check or pagkuha ng superheat at saka subcooling ng isang aircon unit? So abangan nyo mamaya-maya i-upload ko dahil humiram yung company ko ng thermometer. So okay naman yung reading niya. So mamaya-maya mga guys. So mamaya-maya mga master, i-upload ko kung paano pagkuha manually yung tamang yung superheat at saka subcooling ng isang aircon unit. Hindi katulad ng iba diyan na yung mga hindi katulad yung iba diyan na hindi katulad ng ibang mga technician na high-tech na yung gamit nila. So ito lang yung pinaka high-tech natin. Gauge manifold at saka ito pwede mo nang pwede ka nang mag-check ng superheat at saka subcooling ng isang aircon unit. Okay? Alam mo ba kung paano pag-check or pagkuha ng superheat at saka subcooling ng isang aircon unit or HVAC unit? So abangan nyo mamaya-maya mga master. Mga master, i-upload ko dahil humiram yung company ko ng thermometer. So 1 week, kaya madaliin natin dahil hindi sila bumili. So ito lang hiniram nila. Hindi ko alam kung saan made to, wala namang nakalagay, pero okay naman, goods naman yung reading. So ayun So mamaya-maya i-upload ko mga master para guide dun sa mga baguhan at saka kailan ba tayo mag-check ng superheat while charging or subcooling while charging? Kung anong klaseng unit at saka anong klaseng metering device yung ginagamit. Okay? Abangan nyo mga master. So alam mo na ba
So alam mo na ba kung paano mag-check or pagkuha ng superheat at saka subcooling sa isang aircon unit. So abangan nyo mga master, i-upload ko mamaya-maya dahil nakahiram yung company ko ng thermometer. Hindi ko alam kung saan to made, walang nakalagay. Pero goods naman yung reading. Okay naman. So okay naman yung resulta nung nag-reading tayo. So ayan o. Okay naman. So, yun. Abangan nyo mga master. I-upload ko mamaya-maya. Okay? So, alam mo na ba kung paano mag-check at alam mo na ba kung paano mag-check at pagkuha ng superheat at saka subcooling sa isang aircon unit or HVAC unit. So, abangan nyo mga master. Mamaya-maya i-upload ko dahil humiram na yung company ko ng thermometer. So, hindi ko alam kung saan to made, pero goods naman, okay naman yung reading niya. So, mamaya-maya mga master, i-upload ko kung paano pag-check ng superheat ng isang aircon unit at saka subcooling. Okay? Alam mo ba kung kailan ka magkarga ng refrigerant na dun ka sa subcooling magbabase? Okay? So, dapat mga master, kapag modulating metering device yung gamit ng isang aircon unit, dapat subcooling ka magbabase. Okay? Gamit itong thermometer, makukuha mo yung gamit itong thermometer, ma-check mo yung subcooling ng isang unit. Okay? Dahil yung modulating metering device master, siya or sila yung nagmumonitor or nagkukontrol ng tamang superheat ng isang aircon unit. Kaya dapat subcooling ka magbabase para safe yung compressor or maintain or tama yung head pressure ng compressor. Okay? Alam mo ba kung kailan ka magkarga or magdagdag? Alam mo ba kung kailan ka magkarga ng refrigerant sa isang HVAC unit na dun ka sa superheat magbabase? Okay? So, gamit nito, mati-check mo yung superheat ng isang HVAC unit. So, kailan ka magkarga ng refrigerant na gamit yung or magmonitor ka dun sa superheat? Dapat yung fixed metering device ang gamit ng unit mo. Okay? Dahil yung fixed metering device mga master, it means fix na, hindi na magbago yung superheat ng unit. Kung ilan yung superheat na yan sa pagkarga ng refrigerant, magbabago lang yan pag may problema yung system. Pero pag wala, never yang magbabago yung superheat na yan. Dahil fixed metering device yung gamit ng isang aircon unit or HVAC unit. Okay? Alam mo ba kung kailan ka magkarga ng refrigerant sa isang HVAC unit na dun ka magbabase sa subcooling kapag while charging? Okay? So gamit ito mga master, ma-check mo yung subcooling ng isang HVAC unit. Okay? So, pag subcooling ka magbabase master, kapag modulating metering device yung gamit ng isang HVAC unit mga master, dapat subcooling ka magbabase. Okay? Gamit ito, makukuha mo yung tamang subcooling ng isang unit. Bakit? Dahil pag modulating metering device mga master, yung modulating metering device, sila yung device na nagkukontrol or nagkukontrol ng tamang superheat ng isang unit. Okay? Dahil ng unit. Hindi yan ng unit. Kaya dapat subcooling ka magbabase para safe lagi yung compressor mo at saka compressor.
compressor mo. At saka maintain lagi yung head pressure ng compressor. Okay? Alam mo na ba kung kailan ka magkarga ng refrigerant na superheat ka magbabase while charging? Okay? Okay? So ngayon, while charging. So dapat mga master, kapag fixed metering device yung gamit ng isang unit, dapat superheat ka magbabase while charging. Gamit ito, mati-check mo, makikita mo, makukuha mo yung reading ng superheat ng isang unit while charging. Thermometer. Okay? Thermometer at saka gauge manifold, makukuha mo yung tamang superheat ng isang unit. Bakit? Dahil fixed metering. Bakit superheat? Dahil fixed metering device sila, master. Ibig sabihin, pagkarga mo ng refrigerant ngayon, hanggang dahil fixed metering device sila, master. Ibig sabihin, hindi yan magbabago yung superheat na yan. Hindi yan magbabago yung superheat na yan. Stable yan dahil fixed na nga eh. Hindi na lalaki or hindi na liliit yung butas ng metering device ng butas ng metering device. Hindi na magbabago yung butas or laki ng opening valve ng metering device. Kaya dapat superheat ka magbabase while charging. Okay? Okay, so kailangan mo lang thermometer, gauge manifold, at saka climameter para maintain mo rin yung running ampere ng compressor. Okay? Alam mo ba kung kailan ka magkarga ng refrigerant na nagmo-monitor ka lagi sa superheat? Okay? Yung mga metering device, master, yung HVAC mga master na ubos. Tinulak na lang. Ayan, oh. Ni-start. Alam mo ba kung paano pag-check or pagkuha ng superheat at saka subcooling ng isang aircon unit or HVAC unit? So abangan nyo mamaya-maya mga master, i-upload ko dahil humiram yung company ko ng thermometer. So 1 week, kaya madaliin natin dahil hindi sila bumili. So ito lang hiniram nila. Hindi ko alam kung saan made to, wala namang nakalagay, pero okay naman, goods naman yung reading. So ayun, oh. So mamaya-maya i-upload ko mga master para guide dun sa mga baguhan. At saka kailan ba tayo mag-check ng superheat while charging or subcooling while charging, kung anong klaseng unit at saka anong klaseng metering device yung ginagamit. Okay? Abangan nyo mga master. Alam mo ba kung paano pag-check or pagkuha ng superheat at saka subcooling ng isang aircon unit or HVAC unit? So abangan nyo mamaya-maya mga master, i-upload ko dahil humiram yung company ko ng thermometer. So 1 week, kaya madaliin natin dahil hindi sila bumili. So ito lang hiniram nila. Hindi ko alam kung saan made to, wala namang nakalagay, pero okay naman, goods naman yung reading. So ayun, oh. So mamaya-maya i-upload ko mga master para guide dun sa mga baguhan. At saka kailan ba tayo mag-check ng superheat while charging or subcooling while charging, kung anong klaseng unit at saka anong klaseng metering device yung ginagamit. Okay? Abangan nyo mga master.